Mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa bakit may mga biik na wala ng buhay or patay na kung ito ay ilabas ng baboy inahin. Bakit may mga bulok na at kung minsan ay mga buto or bungo na lamang. So guys, magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ngayon po mga kababayan, mag-direct to the point tayo. Ang sabi po kasi ni kabayang Adrian Agad, Kuya Dudong, tanong ko lang sana, ano kayang dahilan ng pagsusuka ng dugo ng aming inahing baboy na 87 days ng buntis? 4 days na hindi kumain kahit na sinusubuan namin. Saklap lang kasi namatay na. Hindi man lang namin nakita yung mga biik niyang lumabas. Salamat and God bless. Salamat din po and God bless po sa iyo, Adrian Agad, at sa inyong lahat viewers, no? Bago ko po ipagpapatuloy ang ating topic ngayon, sa mga nagpapatuloy pong nagtatanong sa akin kung saan pwedeng umorder ng King's Vita Plus Animal Food Supplement, nandyan po sa description ang link to direct order po. Thank you. Okay guys, so disclaimer ko lang, meron po akong nahalungkat or nasaliksik po na gawa po ng eksperto sa industriya po ng pagbababoy, ano? So ito po ay hindi po aking gawa dahil ako po ay isang ordinaryo at simpleng nagbababoy lamang, no? Pero ito po handog ko para sa inyo. Ito guys, sinabi dito ng eksperto, bakit may mga biik na patay na kung ilabas ng baboy inahin? Bakit may mga bulok na at kung minsan ay bungo or buto na lamang? Bakit may mga baboy inahin na naaagasan? Viewers, ito po ang sinabi ng eksperto. Stillborn pigs or stillbirth. Ito po ang mga biik na kamamatay pa lamang ng ilabas ng baboy inahin. Ito pa, dagdag na sinabi ng eksperto. Habang nasa sinapupunan ay humihinga sa pamamagitan ng kanyang pusod. Ang tinutukoy dito viewers, yung biik ha, sa sandaling ang pusod ay maputol na, ang biik ay kailangang makahinga na sa pamamagitan ng kanyang ilong at baga sa loob na 30 seconds lamang. Kung ang mga biik ay hindi makahinga sa ilong, sila ay mawawalan ng buhay or mamamatay na sa pagkakainis. Nangyayari ang ganito kung, number 1, nahihirapan ang baboy inahin sa panganganak. Mahina ang pag-ari sapagkat napagod na. Sumunod, nangyayari ang ganito kung una, nahihirapan ang isang baboy inahin sa panganganak. Mahina ang pag-ari sapagkat napagod na. Sumunod po, ang biik ay lubhang napakalaki o makipot lamang ang daanan ng isang biik. Hindi maganda ang ayos o posisyon ng biik na naging dahilan ng pagkabalam ng paglabas nito. Sabi pa ho ng eksperto, ang mummified fetuses, ito ay biik na bulok at matagal nang namatay bago ilabas ng isang inahin. Ang pagkamatay ay maaaring naganap sa iba't ibang edad ng mga biik. Kung ito ay namatay ng maaga, wala pang 45 araw na gulang, ang mga biik ay matutunaw na lamang. Kung ang biik ay lampas ng 45 araw nang namatay, maaaring bungo na lamang ang ilalabas. Kung higit na sa 60 araw, ito ay maliit pa at napakaitim na kung ito ay ilabas sa araw ng kapanganakan. Ang mummified fetus ay lumalaki at hindi gaanong maitim habang tumatanda ang edad bago mamatay. Kung ang biik ay mamatay at wala namang infeksyon, ito ay lalabas ng inahin kasama ng mga normal na biik sa araw ng kapanganakan. Dagdag pa ho ng eksperto, kung may infeksyon, ang inahin ay maaaring maagasan. Mga dahilan kung bakit namamatay ang mga biik sa sinapupunan tulad ng mga sumusunod. Ito po ang unang dahilan. Maraming magkapatid at nagsikip sa utero ng inahin. Pangalawa po, pag-aaway ng mga buntis na inahin o dumalagang baboy
na naglalandi sa sumasampa sa mga buntis na inahin din. Pangatlo, iba't ibang uri ng paghihirap ng mga buntis na inahin tulad ng matinding init sa loob ng kulungan, labis na pagkahapo o kaya pagkagutom nila. Ang pang-apat pong dahilan ay walang pakungdangang pag-aalaga tulad ng pagsipa, pagpalo o maging sa paglilipat ng mga buntis sa ibang kulungan. Panglima po, iba't ibang sakit tulad ng contagious abortion or brucellosis parvovirus at leptospirosis. Pang-anim, pagkakaroon ng mataas na lagnat sa hindi malamang kadahilanan, hindi nalalamang kadahilanan daw. Ang pang-pitong dahilan po ay ang pagbibigay ng pagkaing maraming amag. Pangwalo, ang labis na pagpapakain ng darak na galing po sa malagkit, lagkit-lagkitan na palay. Ibig sabihin po yung rice bran or darak ng palay na malagkit, kung sa Bisaya po ay pilit, yung tahop sa pilit ay delikado rin daw pala sa isang baboy inahin na nagbubuntis. Totoo po pala ang sinasabi ng mga iba nating kahagrisers na delikado po talaga yung darak ng palay na pilit. Tapos po ang pangsyam, ang pagpapakain ng maraming dahon ng ipil-ipil. Isa din po yan sa dahilan. At ang pangsampo, ang labis na katabaan ng mga buntis na baboy inahin. Yan po guys ang 10 dahilan na ginawa po ng eksperto kung bakit namamatay po ang mga biik na nasa sinapupunan pa lamang ng baboy inahin. Ngayon po guys, bago po tayo magtatapos sa simpleng video na ito, babalikan po natin ang tanong ni Kabayang Adrian Agad. Kuya Dodong, tanong ko lang po sana, ano kayang dahilan ng pagsusuka ng dugo ng aming inahing baboy na 87 days na buntis, 4 days na hindi kumain kahit na sinusubuan namin. Saklap lang kasi namatay na. Hindi man lang namin nakita yung kanyang mga biik na lumabas. Ganito po yan siguro kababayan ang nangyari sa iyong baboy inahin. Yung 10 dahilan kanina na akin pong nasabi sa inyo, nagawa po ng eksperto, malamang po nangyari sa iyong baboy inahin. Then dahil po sa siguro namatay na ang mga biik sa loob, nagkakaroon na po siguro ng sugat-sugat doon sa tiyan ni Mother Pig. Kaya siguro nagkaroon din ng dugo, then kaya po siya sumuka ng dugo. Okay? So naalala ko lang guys, isang beses umattend po ako ng seminar dito sa aming lugar about sa pagbababoy. Sa inahin po, nabanggit po yung ganyang topic, Yung ating topic ngayon ay naitanong ko yan noon sa speaker. So, yung sinabi ng isang eksperto about doon sa 10 dahilan ay tugma po sa sinabi ng speaker noong ako po ay umattend po ng seminar. Karagdagang rason po kung bakit patay na ang biik sa loob ng tiyan ng Mother Pig ay stress. Talagang nagkasakit po siya, then viral at bacterial infection. At sabi din po ay ang labis na katabaan ng isang baboy inahin ay hindi po maganda para sa kanya. Beginners, kadalasan po sa isang baboy inahin ay manganganak po yan sa loob ng 114 days mula pagpabulog sa kanya. Pwede pong minus or plus ng 2 to 3 days from the due date sa inahin na yan. Tandaan po natin na kapag tayo po ay baguhan pa lang sa pagkakaroon ng sitwasyon sa ating baboy inahin na nanganak na may problema, kumontak agad sa ating mga veterinarian upang maalalayan tayo ng aktual na pag-assess para sa atin. Nagtuturok po yan sila ng mga brand na panturok nila, pampahilab sa isang baboy inahin upang mailabas po ang mga biik na naiwan doon sa loob. Dahil may chance po na malalason po ang baboy inahin kapag po hindi matanggal or hindi mailabas ang mga biik na nandun po na iwan sa kanyang sinapupunan. Guys, kung ikaw po ay may na-learn dito sa ating simpleng video na ito, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe ka na po and i-click mo ang notification bell yang all para po updated ka palagi sa mga bago kong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga ng baboy. Thank you for watching guys. God bless po sa ating lahat.